Breaking news, WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis versus Jake Paul. Kasado na ang exhibition match nila sa November 15 sa State Farm Arena sa Atlanta, Georgia. At ipapalabas ang laban nila sa Netflix. Medyo dismayado ako dito dahil isang exhibition lang ang laban nila. Dapat ito professional fight at kung sino ang mananalo, madadagdag sa kanilang boxing record. Pero alam naman natin at asahan na natin na malaki ang kikitain nila dito. Malaking pera ang papasok dito dahil pares malaki ang pangalan nila sa boxing. Ang pinagkaiba nga lang, lumalaban si Jake Paul sa cruiserweight division, 200 pounds. Napakalaki at napakalayo kung ikukumpara mo kay Tank Davis. Samantalang si Tank Davis naman lumalaban around 135 pounds sa lightweight division. So napakalayo ng agwat ng timbang pero boxing is business. Pares silang may pangalan at pares malaki ang pangalan nila sa boxing. Kaya yung mga imposibleng laban o yung mga fantasy fight na malalaki ang pangalan sa mabababang dibisyon at malalaking pangalan sa matataas na dibisyon ay nangyayari o naikakasa dahil pares naman silang malaki ang pangalan sa boxing. At malaki din ang kikitain nila dito. Yung rematch ni Tank Davis kay Lamont Roach, wala na yun or possible pa rin naman after siguro ng laban ni Tank Davis kay Jake Paul. Mapapansin kasi sa ikinikilos ni Tank Davis na wala na siyang gana na lumaban pa sa professional. Baka puro exhibition na lang ang gagawin niya tulad kay Floyd Mayweather na lumalaban pa rin sa boxing pero exhibition na lang. Baka ganito rin ang gagawin ni Tank Davis, puro exhibition na lang. Kikita pa rin naman siya ng malaki kahit exhibition lang at less damage pa. At kay Jake Paul naman kahit na exhibition lang ito, malaki pa rin ang kikitain niya dahil malaki ang pangalan ni Tank Davis sa boxing. Pero kailangan mag-ingat ni Jake Paul dahil may knockout power itong si Tank Davis. Ang tanong is kung gagana ba ang power ni Tank Davis kay Jake Paul. Kahit na exhibition lang ito, andun pa rin yung posibilidad na pwedeng may ma-knockout sa kanila. So ang tanong dito, kung gagana ba ang power ni Tank Davis kay Jake Paul? Kasi malaki itong si Jake Paul, mataas din ang ring IQ niya. Hindi basta-basta sumusugod itong si Jake Paul. So magagawa kaya ni Tank Davis na patulugin itong si Jake Paul? Para sa akin 50-50. Kasi mapapansin sa huling laban ni Tank Davis kay Lamont Roach, umabot ito sa decision at draw pa ang naging resulta ng laban. Kaya magagawa kaya ni Tank Davis na patulugin o in-knockout itong si Jake Paul? O si Jake Paul ang magpapatulog kay Tank Davis? Kaya abangan natin ang laban nila sa November 15. Sa kabilang banda naman, Jaron Boots Ennis, number 1 agad sa WBC Super Welterweight title ni Sebastian Fundora. Kung makikita sa rankings ng WBC sa 154, hawak ni Fundora ang WBC title. Hawak naman ni Veril Ortiz ang interim WBC at number 1 contender naman si Jaron Ennis. May paparating na laban si Jaron Ennis sa October 11 laban kay Uwisma Lima. Kailangan maipanalo ni Ennis ang laban kay Lima. At sa 2026, ikakasa naman ang laban ni Jaron Ennis kay Veril Ortiz para sa interim WBC Super Welterweight title. Kung sino ang mananalo dito, makakalaban ni Sebastian Fundora para sa WBC Super Welterweight title.